Mga unang balita sa mga oras na ito. Mahigit 300 motorsiklo na kumpiska sa Oplan Cita ng mga otoridad sa Bulacan. Magsasaka, patay matapos pagbabarilin sa Ilocos Norte. Sa El Salvador, 200 pamilya inilikas dahil sa banta ng landslide. At Lindsay Lohan, muling kinuha ang serbisyo ng dati niyang abogado para sa kanyang drug case. Juan Pauli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Mga pumipila sa pagkuha ng tubig sa sinirang tubo ng Maynilad sa Malabon nagsimula na magtalo-talo at dahil sa dami ng taong gustong umigib, apektado na rin ang daloy ng trapiko sa lugar. Mula sa Malabon City, may live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, patuloy nga ang pagdagsa ng mga tao rito sa sinirang pipeline ng Maynilad para kumuha ng tubig. Pasado alas 3 nang maabutan ng GMA News na di magkamayo ang mga tao sa pagpila para makasahod ng tubig sa may MH del Pilar Street, Tenejeros, Malabon City. Pero hindi rasyon mula sa water tanker ng Maynilad o ng lokal na pamahalaan ng Malabon galing ang tubig, kundi sa tubo ng Maynilad. Napilitang sirain at buksan ng mga taga rito ang dalawang nakalitaw na tubo ng Maynilad mula sa ginagawang main pipeline. Kahapon pa raw sila nag-umpisang kumuha ng tubig dito. Nakakita nila, tinignan nila kung may tulo. Kaya pinakialaman na. Dahil wala na talagang magagamit ang tubig yung mga tao eh. Kaya pinakialaman yung dalawang yan. Na-check po, may tubig na lumabas. Ayun, pinagkaguluhan na ng mga tao. Ang ali ito nga sinamantala na ang pagkakataon dahil ilang araw na raw siyang hindi naliligo. 3 araw na, wala kaming tubig. Ay, siyempre masarap, makaligo eh. Mahigit 1 linggo nang walang tulo sa kanilang mga gripo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin daw rasyong dumarating. Kaya napilitan na silang gumawa ng paraan. Talagang walang dumarating na rasyon dito sa amin na bumbero. Sino man lang magdala ng yun lang ang namin na ilang araw nga wala kaming mapanluto eh. Kahit pang mga panlaba wala eh. Sa dami naman ng mga taong gustong mauna sa pila, di maiwasang magkaroon ng pagtatalo. Bukod rito, nasakop na rin ng mga tao ang bahagi ng kalsada dito, kaya mabagal ang daloy ng trapiko. Igan, hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga umiigib ng tubig dito. At sa kasalukuyan, wala pa rin dumarating na tauhan ng Maynilad at maging ng tauhan ng lokal na pamahalaan ng Malabon para tingnan ang sitwasyon dito. Yan ang unang balita mula rito sa Malabon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat Dante Perelio, nagulat live mula sa Malabon City. Mga miyembro ng Lakas Kampi CMD sa Kamara, malaya na makakapili ng ibobotong House Speaker. Yan po sinabi ni Quezon Representative Danilo Suarez sa talakayan ni Igan kanina. Pero hindi naman daw ibig sabihin ito ililipas na ng partido ang mga hindi boboto sa pambato ng lakas sa si Congressman Edsel Lagman. Dagdag pa ni Suarez, ang partido pa rin nila ang may hawak na mas malaking bilang ng mga kongresista sa Kamara. Again, we still have the superiority in numbers. Well, yung 80 ay karamihan diyan ay nakakwalis na kay Sani. So, ang pinag-uusapan na lang namin dyan ay coalition, but there will be no party transfer. Okay. May-ari ng lumubog na Deborah Uno LPG tanker nangakong makikipagtulungan para maiangat ang barko. Yan po ang iginiit ng kanilang kinatawan na humarap sa Philippine Coast Guard kahapon. Kasabay niyan humingi rin ng paumanhin ng kumpanya sa publiko kaugnay sa naturang trahedya. Handa rin daw ang may-ari ng Deborah Uno na sagutin ang anumang kasong isasampa laban sa kanilang kumpanya. Samantala, batay po sa pagsusuri ng gas analyzer sa pinaglubugan ng barko, gas-free na ito kaya't pwede nang iangat ang barko. Nasirang underwater pipeline sa Rosario, Cavite, sinisid ng mga kinuntratang diver ng Petron. Sa underwater survey, nakitang nakasandal ang angkla ng isang barko sa pipeline. Ang angklang ito ang nakabutas umano sa tubo noong kasagsagan ng bagyong Basha. Sa pamamagitan nito, pwede nang makumpirma kung kaninong barko ang nakasira sa underwater pipeline. Mahigit 300 motorsiklo na kumpiska sa Oplan Cita ng mga pulis sa Bulacan. Yan daw ang solusyon sa dumaraming motorista na gumagamit ng mga sasakyang walang rehistro.
Kasama sa kanilang target ang mga sasakyan gumagamit ng wangwang, mga rider na walang helmet at mga driver na walang lisensya. Malaking tulong daw ang oplasita para maiwasan ang mga krimen sa lalawigan. Madalas daw kasi riding in tandem ang naire-report na suspect sa pamamaril at holdapan. Isang magsasaka patay matapos pagbabarili ng kanyang tiyuhin sa Batac, Ilocos Norte. Kinilalang biktima na si Wilson Bangkil. Sugatan naman ang kanyang anak na si Wilmar matapos umawat sa away ng magtiyo. Nakuha sa crime scene ang 6 na basyo ng bala ng kalibre 45. Batay sa inisyal na investigasyon, lumalabas sa away po sa lupa ang ugat ng krimen. Agad naman naaresto ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag sa media. Humigit kumulang 200 pamilya sa El Salvador lumikas na dahil sa landslide. Kanya-kanyang hakot ng gamit ang mga residente. Ang iba, hindi na raw babalik sa kanilang mga tahanan dala ng malaking panganib. Isinisisi sa malakas na ulan na dala ng bagyong Alex ang matinding landslide sa El Salvador. Ilang flights sa France nakansela dahil sa strike ng mga air traffic controller. Nagsimula po ang strike nitong Martes at inaasahang magtatapos sa darating na Huwebes. Apektado tuloy ang malaking porsyento ng mga biyahe sa ilang paliparan. Nagwelga ang mga air traffic controller bilang pagtutol sa planong Single European Sky concept sa buong European airspace. Ilang oras bago magsimula ang kanyang 90-day jail sentence sa Linwood, California, Lindsay Lohan muling kinuha ang serbisyo ng abogadong si Sean Chapman Hawley. Naunang napabalita na ang celebrity lawyer na si Robert Shapiro ang kakatawan kay Lindsay matapos mag-resign ni Hawley. Ayon kay Superior Court Judge Marcia Revel, sinabihan siya ni Shapiro na hindi na daw niya kukunin ang kaso. Sinang-ayunan naman ito ni Hawley. It's my understanding that he came in as a consultant, but that he was never retained, and Ms. Lohan decided she did not want him to represent her. Samantala, pelikula ng soldier-turned-filmmaker na si Samuel Maoz ipapalabas na sa Amerika. Yan ang Lebanon. Tungkol ito sa experience niya bilang isang sundalong kasama sa 1982 Israel-Lebanon War. Sa 2009 Venice Film Festival, nanalo ito ng Golden Lion Award for Best Film kung saan nakatanggap siya ng standing ovation. Ipapalabas ang Lebanon sa New York on August 6 at sa Los Angeles naman on August 13. Chikahan is over for today. Hanggang bukas, I'm Luan, your morning kachika. Igan Rhea. Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama si Pia Arcangel, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, text ang Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.